Lastan. Yan, shout out sa iyo, Ma'am Delphine. Again, yung mga kailangan nyo to start your project is first you need to run PHP artisan serve. So, ang function niya is to serve yung Laravel application natin. And then, we need to have npm for our CSS or yung sa designs natin. So, npm run dev. Yan. So, this will serve as pag may ginawa kang changes, automatically mag-a-apply and then yung design will automatically apply din. Okay. Pag hindi kayo nag-run dev, kailangan nyo pa siya i-build para makuha natin yung mga CSS niya or yung design niya. Okay? So, login lang uli ako. So, ito yung ginawa natin, di ba? Increment and decrement lang. And for this one, meron tayong panibagong ginawang component which is testing. So, paano yung ginawa? Last week na yung ginawa. Nag-create lang tayo ng LiveWire component. Ayan. So, ito yun. Ito yung una, si testing index. Okay. And then, yan, nilagay natin yan sa route natin. So, ano ba tong route na to? So, si route, dito natin dinidefine yung mga mag-a-appear na views. So, when I say view, ito po yung HTML file natin. Okay, na i-render niya. Once na napunta sa ganitong klaseng URL. Yan. So, yung dashboard natin kanina, ito yon. So, yung route niya is /dashboard. Kaya pag nagpunta kayo sa /dashboard, ito nga yan, no? /dashboard, ang makikita nyo is yung dashboard view. Okay? So, it will return, ayan, makita nyo, return view dashboard. And ano yung dashboard na eh? Yung dashboard natin. Ito yun, no? Dashboard.play. Yeah, which is, ito nga yung in-output niya. Anong meron doon? Meron doon sa dashboard na to, yung counter natin na LiveWire component. Tapos, ito is just a display lang sa taas. Ito yun. Okay, yung dashboard natin. So, for the testing, nag-create tayo ng LiveWire, PHP artisan, make LiveWire. Yan. Tapos, yung pinangalan natin doon, testing index. Yan. So, pag magde-define kayo ng LiveWire, laging naka-Pascal case. Kasi po, kung makikita nyo yung itsura ng components natin, Pascal siya. Tapos, pagdating sa kanyang views, sino yung view natin? Yan. Sa LiveWire views, naka parang dash-dash siya. Okay? Parang kebab case. Kebab case yata yung tawag dito. So, yung testing index natin dito, ito yan, testing index. Pagdating sa view, naging testing dash index. Tapos, maliliit lahat. Dito, hindi ko na yan i-create kasi meron na nga po ako niyan. Okay? So, anong laman ng testing index? Sa testing index, wala siyang laman. Ang laman niya lang is that it will return yung testing index na view. So, ibig sabihin, pag niran ko tong component na to, tong controller na to, i-render niya lang to. E, anong laman niyan? Yan nga yung titignan natin. Yung laman niyan is ito. So, ito, kinopy-paste lang natin to from the dashboard. So, makita nyo yung laman ng dashboard. Yan, almost the same. Siyempre, babaguhin lang natin. Kung ano yung mga babaguhin natin dyan. So, sa kanya, ginawan lang natin, instead na dashboard, testing lang yung label. Ito, kahit anong ilagay nyo naman dyan. Label lang to. Yan yung display dito. Yan. Diba? Dashboard as testing. So, pag pinalitan ko yan, testing dashboard ka. Diba? So, balik lang natin. And then, kinopy ko lang din yung design, yung classes niya. Tapos, ang i-render ko naman dito is yung testing dash name na LiveWire component natin. So, nag-create uli ako nun ng PHP artisan make LiveWire tapos testing name. Ganyan. Enter ko lang yan tapos yun na. Pero dito, hindi ko na nga i-enter kasi nga meron na rin ako niyan. So, ito yun. So, testing name. Ang laman pa lang niyan, pangalan. Okay, tapos yung isa,
Dito sa testing name, wala pang laman. Okay? Bakit ginagawa natin yan? Kasi po kay Livewire po, hindi tayo pwedeng mag-attach ng isang page sa isang component mismo. Meron tayong workaround para ma-display natin yung buong page sa isang single HTML file. Okay? So, in this case, lagi nyo nakikita, parang kino-call out na lang yung laman ng Livewire component. Okay? Or nagkaroon dito ng nested component. So, sa mga next lesson natin, gagamit na tayo ng single page component. Meaning, sa isang page lang lahat nandun na. Okay? Pero for this one, okay na muna yan. Testing index.php. Pwede nga kahit wala na kayong controller, gawa na lang kayo ng yan, malabas na yan. Okay? So, ito yung babaguhin natin ngayon, si Livewire testing-name. Again, ang gagawin natin for today is magkikreate lang tayo ng user. Parang sa registration. Okay? Para lang pakita sa inyo kung paano mag-save sa database. So, make sure muna na yung env file ninyo is tama. So, dito .env, modify nyo lang kung ano yung pangalan ng database nyo. Tapos, after nyan, mag-php artisan, migrate na kayo. So, dito, hindi ko na ito i-migrate kasi wala naman ako mamamigrate, na-migrate ko na siya. Okay? So, ano po ba yung mga migration file? So, under dito medyo marami lang talagang file dito. Pero, pag nakabisado nyo na yan, yan lang din naman yun. So, under dito kay database, meron tayong migration folder. Nandito yung mga migration file natin. So, pag niran natin yung PHP Artisan Migrate, it will create tables based dito sa mga files na to. So, in this case, hanapin natin yung user. Yan. Ito yun, create user table. So, sa user table natin, meron tayong name, may email, tapos unique. Yan. Tapos, email verified, nullable. So, pag nullable, ibig sabihin kahit hindi natin lagyan ng laman, makakapag-insert tayo ng data sa kanya. Okay? So, technically, kung titingnan natin dito, yung mga i-insert lang natin is si name, si password, tsaka si email. Okay, so yun lang muna gawin natin kasi yun lang naman yung kailangan. Ito, automatically naman magkakaroon or yung timestamp, automatically yung nagkakaroon ng laman. Yan yung created at, tsaka updated at. So, pag tinignan natin yung database niyan, ano pangalan database natin? env file. WCCQC. WCCQC. Di ba pala naglo-load? Tayo natin. Ayan. Tapos under kay users, yan. We have name, email verified, yan, nullable, di ba? Walang mga laman. Tapos yung timestamp, ito po yun, created at, tsaka updated at. Automatically siya, nagkikreate siya ng column niya for that. Okay. So for this one, gawa lang muna ako ng interface for our text box. Okay. Or input. So hanap lang tayo dito, input. Input field. Ayan, input fields. Yan, ito. Ito, okay na ako dito. Label for large input. Ito. Ano lang, medium. Default. Yan, default pala. So, lagay lang natin doon sa grade file natin. Siyempre, dito yung lumalabas. Copy-paste lang natin. Tatlohin ko na lang. Yan. Tapos, pangalan natin, name. Name, email. Ano yung isa? Password.
Testing natin. Tapos, huwag natin siya rounded. Spacing natin width. Width. Right natin to. Kopyahin natin yung sa counter natin. Counter date. Yan. Sa akin okay na muna yan. Wala namang face yan. Yan. Password. Gawin na natin password. Text input. Type. So, tayo password. Pwede nyo baguhin yung mga unnecessary things dyan. Tapos lagay lang tayong button to save. So, ito na ang button dito. Ito, pwede nyo nga kopyahin yung buong ano niyan eh. Yung buong form niya eh. Diba? Tulad nito, ayan na may design na. Your email, username, pwede nyo naman kopyahin yan. So, ano nga ulit, button. Gusto ko yung makulay dito. Sino yun? Ayoko yan. Tayo, purple to pink. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Purple to pink. Check. Tapos check nyo lang. Ayan, purple to pink. Nag-submit. So, pag kinlik ko to, dapat, kung ano yung ilalagay ko dito, magsa-save siya. Okay, so first thing is, kailangan natin ilagay kung ano yung value ng name, email natin. So, create tayo ng variable for that testing name. So, public, $name, public, $email, public, dollar, ano pa? Ano yung isa? Password. And then, kung anong value nila, i-assign natin yung whatever man i-input natin dito sa input natin. Okay, dito sa name, var, again, var model, ang function ni var model, pwede nyo buksan ulit yung livewire, ano nyo, documentation, ano kung may model dito, actions, properties, components, ayan, data binding, so whatever man yung ilalagay natin dito automatically, wire model, yan, wire model, ito, yan. So, si wire model makes it easy to bind a component property values with form inputs using wire model. So, kung ano nga yung ilalagay, dineclare natin dito sa controller niya, yun yung tatargetin natin inside our blade file. Tulad nito. Wire model content. So, yung content na yan, magsisave siya dito sa content variable natin na to. Okay? So, wire model
Ano yung var model ko? Ayan, var model is equal to name tapos ito for email, ito for password. Ayan. Paano nyo matetesting kung meron ng value yan, di ba? Ah, pwede nyo muna lagyan to ng initial value para hindi siya mag-error. Tapos display nyo, for example dito, each one lang. Password. Ano pala? So yan, pag kinect nyo dyan, dapat pag-click nyo nito, ay, dapat pala pag-click yan, automatic lalabas yan. Or gawin nating live, var model.live. Yan, kita nyo lumalabas siya kusa. Okay. So si live po, it will automatically save kung ano yung value na nilagay natin doon without triggering or upon text change doon sa mismo ano natin. Pero hindi naman ganyan yung case natin dito, kaya okay lang. So pinapakita lang natin na kung ano yung nilagay nga natin doon, nagsisave siya dito. Okay? So may button tayo, yung button natin, yun yung gagamitin natin as trigger para puro ko yung button hindi pala. So, itong button naman natin, yung gagamitin natin as trigger para mag-run kung ano man yung function natin. Katulad lang din dito sa counter natin. So, pag nag-click tayo using var click, tatawagin niya yung function natin na yun. Okay? For example, ay, tinapit pa. Function nito is to save. Register. So, we can register user by creating public function register. Tapos, ang laman niya is yung user create. So, kailangan muna natin mag-import ng user. Ayan. Automatic naman yan lalabas. Sa akin, meron kasi yung IntelliSense. So, yung kailangan nyo i-import is yung app model natin. Okay, use app models. Ano ba yung models? Yung models is technically yung collections natin. Okay, yung table yan mismo. So, pag pinuntahan nyo yan dito, models, we have user model. Anong laman ng user model? Nandito lahat nung pwede nating i-inputan. Okay? So, for example, may gusto pa akong field na ma-insertan ng value. Dapat nandito siya under ni fillable. Pag tinanggal ko dito si email, kahit mag-insert tayo ng email, hindi natin mai-insertan si email kasi wala siya dito sa loob ng fillable. Okay? And then, by default, naka-hidden na po yung password natin, yung tokens, etc. For security purposes. Kasi, yung lahat ng public define natin dito, nakikita siya, nagsisend siya sa web natin. Okay? And by default din po, makikita nyo kay user model natin that our password is hash. So, pag nag-insert tayo sa kanya ng password, automatically, dadaan muna siya dito sa model na to. Lahat ng pumapasok sa database natin, dumadaan sa model na to, kung ano man yung definition niya dito.
So, bago siya mag-save as a pure password, di ba, as a text password, hina-hash muna siya. Hine-encrypt siya. Okay? So, it makes yung password natin more secure. Okay? So, for this one, balik lang tayo. Dito, para tayo mag-save. User. So, double colon, create. Tapos, ganun close. Ay, sorry. Meron ako dito yung copy. Nalimutan ko eh. So, copy paste na lang natin ito. So, make sure na naka-import na yung model natin, yung user model. Whatever man yung models ninyo na kailangan sa isang component, kailangan ini-import nyo siya dito. Kung gagamitin niyo. Siyempre, kung hindi nyo naman gagamitin nyo na i-import. Okay? So, anong ibig sabihin nito? Yung name na to, this will be our name doon sa model natin. So, kung babalikan nyo yung model, yan. Ito yan. Name, email, and password. So, for example, ang value niya is yung this name natin dito. Yung $this name, this will be pertaining doon sa public variable natin dito sa loob ng component natin. Okay? So, pag binago nyo yan, babaguhin nyo rin to. Yan. Pero just a standard, syempre, hindi ka na magkalituhan, name to name, email to email. So, yung this na keyword, ibig sabihin, gamit lang natin yung public sa labas. Okay, kasi pag wala yan this, ibig sabihin, another variable yan sa loob netong function na to. So, this name, kung ano man nilagay natin sa name, yun yung mapupunta sa name. Kung ano nilagay natin sa email, yun yung mapupunta sa email. Ano nilagay sa password, yun yung mapupunta sa password. So, testing natin. In, okay, lagay na lang natin WCC, WCC, WCC. Pag kinlik natin, wala naman nangyari. Diba? Pero, check natin kung pumasok ba siya dito sa database. Kasi sabi, pag kinlik daw yon, ang gagawin is, pag kinlik natin yan, ito yon, yung button na yon, iraran niya si register. Ano nga uli value ng register natin? Kaya register, sabi lang natin, mag-create tayo ng user. Anong i-create natin na user? Sa user table. Kung ano yung value ng name, sisave natin sa name. Kung ano yung value ng email, isasave natin sa email. Ano value ng password, isasave natin sa password. Kaya, ayun, WCC, WCC. So, we need a way para ma-notify or anong mangyayari naman pag kinlik natin ito. Na-refresh natin. Yan. Tapos kinlik ko to si purple. Ayan. Save natin. Mangyayari. Mangyayari. Ayan. Dapat may mangyari. Yan. Sabihin niya lang, duplicate entry na. Diba? User's name, created. So, we need to have validations. Nag-save pala yung kahit empty. Yan. So, meron tayo ditong blank. Which is, ayaw naman natin mangyari yun, di ba? Mag-save lang tayo ng blank record. Okay? Refresh lang muna natin. Tapos, didelete ko lang. So, yung bawat inputs na nilalagay natin, we need to validate. We need to check first bago natin i-save sa loob ng database natin. Kasi ayaw naman natin kung ano-ano lang yung naandyan. So, we can validate using the validate method. So, $this validate. Ayan. Tapos, inside our validate, dito si name. Ako yung syntax, nalimutan ko. Meron akong copy na dito, guys. Copy, paste lang natin.
So, anong function naman itong validate na to? It will check yung inputs na pinoprovide natin sa kanya. Which is kasi, saan ba napupunta yung mga input? Yung mga input dito napupunta. Kay name, kay email, kay password. So, we need to filter out. We need to check first yung mga inputs natin na yan. So, $name, ayan, itong public name natin, ang value niya is etong name na to. So, by using this keyword, it will pertain dun sa labas ng variables natin. Yung mga variables, mga public variables natin. Yung nasa loob niya ay yung mga public variables natin, which is name, tapos meron ditong validation na required. Tapos, minimum of 2. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng maglagay ng name na one letter lang. Kay email, yung validation natin kay email, required. So, bago mag-submit, dapat required si email. Tapos, yung format niya, email. So, pag naglagay ka sa email ng kahit anong letter lang, walang @gmail.com o yung format ng email, hindi siya mag-save. And obviously, we need to check uniqueness ng email natin. Kasi ito yung gagamitin natin as user authentication. Diba? So, ayaw naman natin merong user na magkaparehas ng email. So, unique users, email. Ibig sabihin, we're going to check sa users model natin inside the email column. So, pag nag-type ako dyan ng So, for example, nag-input ako doon ng admin@gmail.com. Obviously, dito, meron ng admin@gmail.com under kay email column. So, yun yung chine-check niya. Kung may kaparehas siya, under doon sa column na yon, which is, syempre, sa email natin yan i-check. Yung password natin, simple validation lang. Pwede kayo mag-add ng mas complex. May alphanumerics, etc. May special character, may uppercase, may lowercase, 'di ba? At least one uppercase, ganyan. Pero for this one, minimum of 8 characters lang yung hinahanap natin. So, pag chinek natin 'yan, pag nira natin, yan. Kahit mag-click ako na mag-click diyan, hindi na 'yan lalabas. Okay, hindi na 'yan magse-save. Walang mangyayari diyan. Okay. Siyempre, gusto naman natin, pag walang nangyayari, gusto natin magbigay ng feedback sa user. Ay, bakit hindi ako nakapag-register? 'Di ba? So, we need to have a feedback sa kanya. So, kahit hindi message box, ano lang, span lang. So, for this one, meron tayong @error. Ito na tawag. So, @error. Ayan. So, @error, pag may nakita siyang error, tapos dun sa model natin, sa variable natin, for example, na name. Ayan. Tapos, display lang natin using span para maganda. Meron na akong design dito niyan. Error. Span. Ayan. Message. Text red. So, using span lang para makita natin. Yan. Text red 500, text small. Tapos, by default, kung ano yung error niya, nagsisave siya doon sa message natin. Okay? So, hindi nyo na kailangan i-define yan. Automatic yan. Kung ano yung error na ma-retrieve niya doon sa validation, ipopost niya yun dito. Okay? So, testing natin. So, ngayon, pag-click ko, yan, sabihin niya, ay, doon lumalabas. So, may email. The name field is required. So, email pala yun. So, mali. Yan, email. So, labas dyan. The email field is required. Pag hindi ka naglagay sa kanya. Pero pag naglagay ka sa kanya, kunyari yan, naglagay naman ako. The email field must be a valid email address naman. Yung lalabas sa kanya. Okay? So, para hindi magbago yung itsura niya, pwede nyo lagay dito sa ilalim. Tapos, instead na margin bottom, 6, tingnan natin. Yan.
Margin bottom 6 nga. So, margin top 6 na lang tayo. Margin top 6. Ganun din dito, margin top 6. Balik rin natin. Yan. So, sa perp, dito rin. Yes, margin top 6. Ayan naman BR. Kasi madaming BR pa kasi yun eh. Para lang maganda yung alignment. Pwede nyo naman ipa-chat GPT yan. Describe nyo lang kung anong gusto nyo. I-chat GPT dyan. Yan din. Email field is required. Yan. Para hindi nag-expand. Yan. The email field must be a valid email address. Yan. Tapos pag valid na siya, yan. Wala nang lalabas dyan. Pero dapat yung tatlo rin, di ba? So, anong gagawin natin? Ka-copy-paste lang natin ito. Ano pa ba? So, sa email, sa name, tapos sa password. Check natin. Baguhin ko nga pangalan na ito, purple to pink. Yan. Create, register. Para maganda yan, register. Pag hina-hover, maganda. So, pag hindi ako naglagay, syempre, valid yan. The name field is required, the email field is required. Pag naglagay ako ng isa, pangalan lang dito, the name field must be at least 2 characters. So, testing lang po. Email. So, pag naglagay nga ako dyan, tapos hindi siya email, valid email, sabihin nyo naman yan, the email field must be a valid email. So, lagi tayo. Test at gmail.com. Or, pag kinopya natin yung kanina, wc's, ano nga yun? Admin at gmail.com. Ano yung lalabas na error naman? The email has been or has already been taken. Kasi meron na tayo doon kanina. Okay. So, hindi pwede yan. Yan, dagdagan lang natin na ganyan. Password, pag naglagay ka ng isa, sabihin nyo lang dyan, the password field must be at least 8 characters. So, and register. Yun, okay na yun. Siyempre, pagka-register, gusto natin siya ma-reset. Okay, so we can do that by using reset method. Ayan. So, kanina validate, di ba? This validates. Ito naman, this reset. Ayan. So, i-reset nyo lang yung mga field natin. Yan, yung mga dinefine natin sa taas, yung mga public natin dyan. After nyo makreate. Okay, so pag nireset nyo agad yun, hindi pa nagke-create, edi blanco-blanco yung magke-create doon. So, testing muna natin yan. So, yun, nag-clear na siya, and natin dito, boom, shakalaka, di ba? Mabilis yung sir eh. Bilis lang pala belo. Pwede na kami mag-create ng panibagong Facebook. Bagal lang yung aking laptop. Yan. Ngayon na yan, di ba? Testing lang po. Tapos yung S-da. Okay, and makikita nyo yung password, naka-hash na siya. Okay, hindi nyo na yan maha-hackeries. Kahit nakatanghod yan dyan, naka-encrypt naman siya. Okay? So, ano pa? Pang idadagdag ko. Siyempre, we also wanted uh, to notify yung user na success na yung natin, yung registration natin. So, you can use modal
yung nagpa-pop up modal, pero for this one, we're going to simply use a flash message. Okay? So, by using session upon successfully creating a user. Okay? So, after ma-reset, may lalabas na session. Tapos ko na nandun yan dito. So, yung message na to, ito yung pangalan ng session na hahanapin natin. Pwede yan kahit ano. Okay, pero syempre message siya para di tayo mahirapan. Ito, this will be yung message natin. Kunyari, register, user success, user registration, successful. Ayan, para mabago lang. Tapos, display lang natin siya dito sa Blade using if session. Kayo nang bahala kung saan nyo ipapwesto, sa taas, sa baba. Example, sa taas. At if session, session has, mga uli yun. So, ko lang yung design. So, for this one, div lang ginamit. So, pwede rin naman kayo gumamit ng mga alert. Hanap lang ulit kayo dito, alert. Kung anong itsura. Successful. Yan, mga ganyan. Success. Kung ano. Depende naman sa inyo. Pero sa akin, ito lang gamitin ko. Yan. So, ang gagawin nito, magka-create lang siya ng panibagong div na may background. Tapos, message. Message lang sa loob ng div na yon. So, alert success, background green, tapos yung text sa loob ng div na yon is white. So, ano yung text na yun? Kung ano yung loob ng message. So, ibig sabihin lang yan, if may message doon sa session natin, i-display niya yung message na yon. Kaya ang hinahanap niya is etong message. Alam ko kahit wala nga yan ito. Yan. Testing natin. Yeah. User registration successful. Ay, medyo pangit lang itsura niya dito. So, lagay pa tayo. Empty. Tapos, para matesting nyo, ditanggalin nyo muna to. Walang value yung message niya. User registration successful. Kung gusto nyo mahaba, uh, copy natin to. Itong span. Change a few things there. 1, 1, 2, 3. Ito. Testing natin. Session. Ba nabara ko? Lumalabas agad siya.
So, copy-paste lang natin to dito. Para yan na yung gamitin yung design, tsaka message. Tapos, tanggalin natin to change a few things. Submitting again. Push natin. Testing naman. Admin.com. Register. Yan, user registration. Successful. Yes, sa inyo ko anong design mo gagamitin nyo. So, import margin x6. Ay, hindi pala yan. Ito pala. So, margin x, margin y4. Testing ulit natin. Register. Yun, user registration successful. With full. O, pwede rin yung with full. With plus. Para buo. With full. Kung gusto nyo buo. Testing ulit. Yun. Puno. Eh, center nyo na lang. Kasi hindi naka-center. Pinassign nyo yan. Okay? With full. Text center. Text center. Tapos, margin button. Margin X5. Testing natin. Ay, hindi pala doon nag-apply. Session. Text green. MX. So, gawin ko na itong M4. Kasi ganoon din naman. M5 na lang natin para maganda. Okay. Dami ng testing, no? Yan talaga, pag nagka-ano ka. Mister. Yun. Yeah, okay na siya. Ay, yung M natin hindi nag-apply dito. Apply ba? M. Margin 5. Kasi nag-full width tayo. Okay lang. That pala dito tayo nag-full width sa span. Ayan. Tayo mag-full width. Testing uli natin. At, ay. So, you get the idea naman pagdating sa design. Trial error, check. Okay? So, next is how do we display naman yung mga values sa loob ng database natin. Kasi nakapag-save na tayo. Madami na nga tayo na save. So, for this one, gamit na lang ako ng table. So, we can have tables here. Hanap lang kayong table design. Tables. Ayan, tables. Pwede nyo gamitin yan. Yan, pwede yung ganitong design kung trip nyo yan. Diba? Sa akin, ito na. May action pa. Pwede kong kopyahin na yan. No? Kopya lang. Rekta kopya. Tapos, paste nyo lang yan. Doon sa pinakababa. Make sure lang na itab ninyo. Tapos, double check nyo kung ano yung tsura niya.
Yan, sa akin medyo happy na ako dyan. Lagay lang ako na ano sa bottom. Ayan ang margin bottom 5. Yan, margin bottom 5. Okay. 10. Para, yan. Ayan. Tapos tanggalin ko lang yung ibang di kailangan. So, kailangan ko lang product name. Ay, sorry. Name and email. Siyempre, ayaw naman natin display yung password. So, name and email lang. Name. Baguhin ko na lang. Name. Name. Email. So, yung ibang table heads, tanggalin natin. Yan. Table body. Apple MacBook Pro. Apple MacBook Pro. Silver. Email. Yan. Tanggalin din natin to. Tanggalin natin yung iba. Hindi natin kailangan yan. Yan. So, papalitan lang natin yan. Ang gusto natin ilagay dyan is yung value nung users natin. Diba? So, how can we do that? Pwedeng rekta doon sa render. Okay? Katulad nito, we can use yung users, we can create a users value, and ang value ng users na yon is yung buong user collection natin. Okay? So, yan. So, under dito, tapos, sublet natin, users table body, yan, LTR, name email, name email sa atin. Then, name email, table head, hindi ko babaguhin yung class natin, copyhin ko lang yung class doon sa class ng TR, TR, 10, TR, TD, 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 EX, PY. Pero okay na yan, baka mas maganda to. Yan. Nakita nyo, Alvin Dale. So, ano nangyari dyan? So, with the, yung users natin dito, ito yung value netong lahat. Yan, ito yun, users. So again, pag nasa loob siya ng render, we can call out kung ano man yung nilagay natin sa loob ng render. In this case, users. Anong value ng users? Ang value ng users is just a query. Parang query yan na select asterisk from user. Pero we can shortcut nga, user, tapos all. Lahat yun. Siyempre, hindi naman natin pwede i-display lahat yun ng user. Gumamit tayo ng table. Okay? So, inside our table, on our, so TR means table row. Ito, yung TH, yung
yung header ng tables natin, which is, in this case, yung name, tsaka email, yung header natin. And for our data per row, yan, nag-for each tayo. Ibig sabihin, depende kung gaano karaming data. Pag gaano kadaming row yung mare-retrieve natin, ganoon din karaming row yung TR natin dito, table rows natin. Yan. And each row daw, meron tayong username. Yan. $user, eto na po yan, yung $user dito. So, users as user. Kung sa Python, di ba meron tayo dong in keyword. For example, fruit in fruits. Dito may parang baliktad lang. Users as user. Using for each. For each kasi gamit natin dito. So, for every user daw sa users, i-save siya as user. Okay? And we can chain yung value ng users natin depende dun sa column name niya. In this case, user name. Tapos sa pangalawang value, user email. Okay? So, kung ano yung first name na makukuha niya, ilalagay niya dito sa first row natin. Tapos second, ilalagay niya dun sa, yung first email, ilalagay niya rin dito sa first row natin na email. Kaya yung output niya, yan. And it will, this is automatically refresh as long na nagsasubmit tayo. Kasi na-under siya ng render natin. Parang sa Pygame, di ba? Pag nasa loob ng render loop natin, continuous yung changes niya. If ever na merong user interaction. Changes at .com. Register natin. Yan. Save na siya dyan. Changes. User registration successful. So, in terms of table, nasa inyo kung anong table yung gusto nyo design, pwede kayo humanap dito. Make sure lang na alam nyo kung ano yung TD, ano yung TH, ano yung TR. TR is per row. Okay, yung TH is yung header ng certain row na yon kung gusto nyo mag header per row. Pero usually naman, nasa simula lang naman yung header. Yan, nasa T-head natin. Okay? Yung T-head natin, ito yung sa header. Kung gusto nyo may iba siyang design, highlighted siya. Dito, ano bang ginawa? Ano bang itsura ng ano? Ayan, for this one, ayan, medyo grayish yung header niya. Ito yon dun sa T-head yan. Yan, sa taas. Ito yon. Okay, tapos sa header natin, may isa lang tayong row. Okay, yung row natin, merong header na name, tsaka merong email. So, ibig sabihin, dalawang column. So, pag dinagdagan ko yan, edi magiging 3 column sa loob ng isang row. So, actual niya. So, ito kasi yung TR na yan, isang row yan. Ayun, may panibagong dumagdag dito. Okay. So, syempre, i-ano nyo lang uli yan kung anong value niya. Password man yan, etc. Question. Anong dami? So, in terms of design kasi, hindi rin ako masyadong magaling sa design. Kaya nga, kinaka-copy paste ko lang dun sa mga sa components natin. Pero as long na naiintindihan nyo, kung meron kayong gustong changes na i-apply, ma-apply at ma-apply nyo yun. Okay? Hindi naman ganun kadali si Tailwind, pero yung mga classes niya kasi dito, mabilis siya intindi. Kunyari, text small. Kung gusto palaki, lagay mo text large. Automatic naman yan, text. Hindi nga ako text small. Ayaw. Download kayo nung, under dito sa extension, download kayo nung Tailwind. Download ko na. Yan, Tailwind CSS IntelliSense. So, ang function niya, pag nag-type kayo ng classes, meron doon mga suggestion. Baka nandun yung hinahanap nyo, gusto nyo palakihan, gusto nyo i-center, masasuggest niya sa inyo. Gusto nyo i-justify yung content.
Meron dito. Text center. Ayan, may lumalabas. Center. Meron center. Hindi nyo na kailangan pa mag-create ng sarili nyong style para lang mag-center. So, justify. Yan. Yan. Text wrap, balance, no wrap, text right, text center, o text color, text red. Yan. Nakikita na rin kung ano yung kulay nung red na yon. 100, paputla hanggang sa patingkad. Okay? Text. Ang black ata, wala naman yan eh. Yan, isa lang yan, black. Ganun din sa white. Gray, ganyan yan. Tapos pwede nyo gamitin light or dark theme. Pwede kayo maglagay ng dark mode. Yan. Ibig sabihin, mag-a-apply lang siya sa dark mode. Yung parang pinakita ko sa inyo nung nakaraan. Question? Question, guys? Tanggalin ko lang to. So ngayon, di ba kunyari, happy na ako dito sa changes na nagawa ko. Yan, saan ko siya? Paano ko siya i-save? Paano ko siya i-comment? Na-test ko na, gumagana na, working na yung register. Yung pass, yung validation, working na, pwede ko na siyang i-deploy. Di ba? So, git, uh, ano nyo muna, branch. Ito, titingnan ko lang kung nasan ako. So, currently, nasa main branch naman ako. Wala yung problema, lalo na kung sarili mo lang naman project. Okay lang kahit isang branch lang naman gamitin nyo. Pero again, yung practice po is per features, pwede kayo mag-create ng branch nyo, tapos doon nyo develop yung feature na yun. Pag na-test nyo na, tsaka nyo i-merge doon sa main. Or, kunyari, collaboration nga kayo, pwede kayo mag-create ng kanya-kanya yung branches. Tapos pag nagawa mo na yung gawa mo, ipa-merge mo na dun sa main. Pag nagawa na nung isang katim mo yung kanya, ipa-merge na uli. Tapos tsaka kayo mag-pull uli. Okay? So, pag happy na tayo sa changes, git add. Makikita nyo, ito yung mga changes natin. Mga brown na yon. Tapos, git commit -m. Again, yung comments, mas magandang descriptive siya para kung babalikan nyo yung mga comments ninyo, alam mo kung ano yung ginawa nyo dito. For example, dito, adding registration. Or for example, nag-fix ka ng bug. Diba? Bug fix. Ganun. Missing number bug fix. Yan. Kunyari, yun yung bug mo. And then, git push origin main. And after nyan, yun na. So, kung yung mga team mo, gusto na makita yung changes na ginawa mo, pwede na nila ring i-pull yung pinush mo. Ay, para dun sa local environment nila, parehas na rin kayo. In sync pa rin kayo. Okay? So, question guys. None? So, if none, ipa-upload ko na lang ulit ito. Cisco natin, next week na tayo mag-start ng Cisco uli. Okay? Yung mga hindi pa nakakatapos, pa-check na. Hanggang ngayon lang po yan, hindi na ako tatanggap ng assignment. So, I suggest sa bahay ninyo. PM na lang yung question, sir. PM? Minsan kasi hindi na ako masyado nakakapag-reply, guys, ha. Pag, wag sasama ang loob nyo. Pag nag-PM kayo, tapos tagal ko mag-reply, hindi ko kayo na-reply, baka hindi ko na nakita yon or super busy lang.